Ikalabing-anim na kabanata, ang kapighatian ng isang inchik. Ang negosyanteng inchik na si Quiroga ay naghahangad magkaroon ng konsulado ang kanyang bansa, kaya siya ay naghandog ng isang magarbong hapunan. Nang gabing iyon ay puno ang bulwagan ng mga panauhin. Dumalo ang mga tanyag na panauhin kabilang ng mga kilalang mangangalakal, mga pari, mga militar, mga kawani ng pamahalaan, pati na rin ang kanilang mga suki. Nang dumating si Simon ay siningil kaagad niya si Quiroga sa kanyang utang na nagkakahalaga ng 9,000 piso. "Sinyo Simon, akin luki, akin maksak." "Ano? Nalugi kayo at bumagsak, Quiroga? Ganon pala'y anot kay raming botelya ng tsampan at mga panauhin." Ipinikit ni Quiroga ang kanyang mga mata at ngumiwi. Oo, nangyari ng hapong iyon ang naging hangganan ng mga pulseras. Ngumiti si Simon sapagkat ang tsinong si Quiroga'y dumaraing, nangangahulugang mabuti ang lakad sa kanya ng mga bagay. Kapag naman naging masigla at tila napakabuti ang lakad ng kalakal niya, ay nangangahulugan ng pagkalugi. "Kayo hindi alam akin talo, akin maksak. Sinyo Simon, akin hiyapay na." Upang lalong maunawaan ng kausap, ang ginawa pa ng Tsino'y sinabayan ng parang pagpapatibual sa salitang hiyapay. Kinausap niya ng masinsinan si Simon at ipinaliwanag ang sanhi ng kanyang kalungkutan. Ang 3 brilyanteng pulseras na kinuha niya kay Simon upang ipakita raw sa kanyang asawa ay hindi para dito. Isang kaawa-awang Indian na nakakulong sa isang silid na parang babaeng Tsino, kundi para sa maganda at kabigha-bighaning babaeng kaibigan ng isang makapangyarihang Ginoo na ang lakas at kapangyarihan ay totoong kailangan ng Tsino sa isang kalakal na maaari niyang pagtubuan ng 6,000 piso. Palibhasa walang nalalaman ng Tsino sa hilig ng mga babae at ibig makapagmagara, ang ginawa'y kumuha ng 3 pinakamainam na pulsera sa mag-aalahas na ang bawat isa'y nagkakahalaga ng 3 o 4,000 piso. Sinabi ng Tsino sa babae na pumili ng maiibigan, subalit ang babae nagpahayag na ibig niya ang 3 at kinuhang lahat ang pulseras. Napahalakhak si Simon sa kwento ni Quiroga. "Ay, Sinyo Lia, akin talo, akin maksak!" Sigaw ng Tsino sabay ang pagtampal sa sarili ng kanyang maliliit na kamay. Patuloy naman sa pagtawa ang mag-aalahas. "Sama tawo, si kulo hindi Senyolita totoo. Ano la, hindi hiya, maski akin Tsino hindi awa." Inalok siya ni Simon na babawasan ng 2,000 piso ang utang kung papayag umano si Quiroga na itago sa kanilang bodega ang mga armas na darating. Wala daw dapat ipangamba ang inchik dahil ang mga baril ay unti-unting ililipat sa ibang bahay na pagkatapos ay gagawa ng pagsisiyasat at marami ang mabibilanggo. Si Quiroga raw ang lalakad sa mga mapipiit upang kumita. Napilitan namang sumang-ayon si Quiroga dahil sa kagipitan. Samantala, ang pangkat ni Don Custodio ay nag-uusap tungkol sa komisyong ipadadala sa India para pag-aralan ang paggawa ng sapatos para sa mga sundalo. Sa isang pulutong din na kinabibilangan ni Benzaib, Juanito Pelaez, mga pari at Simon ay nag-uusap-usap naman tungkol sa ibinalita ni Pelaez na ulong nagsasalita. Kaya agad silang nagdesisyong pumunta roon upang mapanood ang pagtatanghal. Sinabi ni Benzaib na imumungkahi niya kay Mr. Leeds na huwag magpapasok ng manonood habang sila'y nasa labas at sinabing aalisan ang pagkakakitaan ng Amerikano kapag nahuling ng daraya. 12 ang manonood at kasama rito sina Don Custodio, Padre Salvi, Padre Camora, Padre Irene, Benzaib, Juanito Pelaez at iba pa. Inihatid sila ng sasakyan patungong liwasan ng Quiapo.